So yun po guys, ayan, another topic po ulit ang ating pag-uusapan po sa video po na ito. Mula pa rin po ito dun sa vlog po ni Krishna tungkol po dun sa pamimigay po niya ng school supplies sa mga pinsan po niya. Sa last part po nun is pumunta nga po siya sa kanyang lupa, kung saan nga po is ipinagpatuloy nga po nila ang paglilinis or pagtatabas nga po ng damo doon sa area po kung saan po niya ilalagay ang kanyang farmhouse. So talagang nalinisan na po nila ito. At sabi nga po ni Krishna na by next week nga daw po is mamimili na daw po siya ng mga materials po para sa kanyang farmhouse. Sabi niya is unti-unti lang daw muna niyang bilhin. So hindi ko alam kung pagkabili po nila ng ibang mga gamit is sisimula na kaagad or bubuuin muna niya lahat ng mga materyales. So di ko alam, pero kung halimbawa man na makabili na po sila ng materials next week, so mas maganda yung simulan na rin po kaagad para at least kung may kulang man na materyales is unti-unti na lamang din pong bilhin habang ginagawa po ang farmhouse. So nakakatuwa lang kasi yung plano po ni Chris na talagang isa sa pangarap po niya na magkaroon ng farmhouse sa kanyang lupa is talagang matupad na po. And marami siyang plano sa kanyang sa kanyang farmhouse. Napakaganda po pala ng kanyang plano. Plano po niya na sa paligid nga daw po ng kanyang farmhouse is mga bulaklak, tapos lagyan daw po ng bermuda, then ano pa yung plano po niya, mga gulay daw po sa paikot daw, paligid daw po ng kanyang farmhouse, ang mga bulaklak, mga gulay, ganito ganyan. So maganda po yung plano po ni Chris at alam kong pag nagawa na po talaga ito is panigurado po akong sobrang magiging maganda ito at magandang tambayan, magandang relaxan or yun nga, rest house nga po, doon siya magpapahinga, ganito ganyan. So sobrang proud po tayo kay Chris na kasi nga po yung mga pangarap po niya unti-unti na nga po talagang natutupad. So alam ko hindi pa ito yung dream house na sinasabi ni Chris na, kasi yung dream house po kasi na sinasabi niya dati is para po yun sa kanyang pamilya, especially sa kanyang parents. So itong ginagawa po niya na farmhouse or rest house or gagawin po niya pala ay ito po yung sabi po niya na kung nasa bukid nga po siya ay doon po siya mag-i-stay at para hindi na po siya alis-alis pa kung saan papuntang city, ganito ganyan. So at least mayroon siyang may stayhan nga po na rest house or farmhouse nga po niya. Pero yung plano po niya na pabahay para sa kanyang pamilya, I believe is bibili pa siya ng isa pang lupa, siguro yung malapit po sa kalsada or kung saan man po. At doon na po, nga po niya ipapatayo ang kanyang dream house para sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, di ba? So nakakatawa lamang po kasi maganda yung plano ni Krista at yung pera po talaga ni Krista na kinikita po niya sa kanyang pag-vlog is talaga nagagamit po ng maayos. May napapatunguhan po talaga at hindi nasasayang po. Hindi katulad sa iba na pag may pera, waldas dito, waldas doon, bili dito, bili doon, ganito ganyan, daming mga pinagagastusan na mga walang halaga. Pero si Chris na talagang yung kanyang pera is talagang ginagamit po niya sa maayos. Yung pera po niya is binayad po niya para mabawi po ang lupa po na ito. Then nag-iipon siya para sa farmhouse, para sa kanyang dream house, para sa kanyang pamilya. Namimigay po siya ng tulong sa ibang tao, mga school supplies sa pinsan po niya. So talagang nagagamit po niya ng maayos yung kanyang pera. Kaya nakakatuwa lamang po si Chris na talagang deserve po niya ang lahat ng blessings na kanyang natatanggap, di ba? And at the same time, napakasipag pa po niya, di ba? So pwede naman po niyang hayaan ang kanyang tito na magtabas ng damo doon, pero mas pinili po niya na tumulong kasi gusto po niya makatulong para mas mabilis ang trabaho ng kanyang tito, di ba? At yung ginagawa po niya is talagang gawaing panlalaki, kaya mas lalo siyang hinangaan po ng mga tao. Wala kasing kaarte-arte, kahit na napakainit, napakakatipo ng damo is talagang wala siyang pakialam doon. Ang importante sa kanya is matupad po yung mga pangarap po niya para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya, especially itong farmhouse po na plano nga po niya. Kaya abangan po natin yung magiging farmhouse po niya. Siguro I believe na kuha po siya ng idea doon sa farmhouse na pinagawa din po ni Tots TV sa Mindoro. At alam kong maraming mga idea si Chris na kung paano nga ba magagawa itong farmhouse po na pangarap po niya. Kaya abangan po natin. And also, support po natin siya always. Lagi po natin siyang suportahan, laging panoorin po ang mga vlogs po na kanyang ginagawa para makatulong din po tayo sa kanya. Especially, wag po natin skip yung ads kasi malaking bagay po yun. At i-share po natin para mas marami pa po makapanood po ng vlog po ni Chris na in that way is mas may chance na mas malaki yung kanyang kikitain nga po sa kanyang pag-vlog. Ayan. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga tao pong sobrang natutuwa po sa mga plano ni Chris na sa kanyang buhay.
Mula kay Brona Ibarreta. Ayan, yung farm mo ang ganda. Pag may house na dyan, sarap magpahinga, walang ingay at ganda ng mga views. Talagang napakaganda po ng lupa or ng farm ni Chris na kasi napakarami pong mga pananim, maraming prutas, may saging. So kumbaga maaliwala siya tignan kasi nga po maraming pananim, mga greeny surroundings kumbaga. And kung loloobin ng Panginoon, kung makakabenta sila mula sa pananim po nila, so malaking bagay din po ito na makakatulong po sa kanya, especially sa kanyang tito na nangangalaga nga po doon. Kasi sabi nga po niya dati na kung may maibibenta man po ang kanyang tito ng mga saging or kung ano pa man, is sa kanyang tito na po yun para makatulong din daw po sa kanyang tito. O, di ba? Napakabuti po talaga ng puso ni Chris na talagang matulungin po siya sa kanyang pamilya at mga kamag-anak nga po niya. Gingging Love Fofo, ayan. Miss Chris, na sana mag-jacket ka at mag-pants kapag naglilinis ng bukid para safety sa katawan mo. Pinapanood kita palagi kasi kababayan ko, papa mo, Ilonggo. Si Chris na kasi kasi yung basta wala siyang kaarte-arte, wala siyang pakialam kung magasgasan man niyang balat niya or mangangati man po siya sa mga damo. Ang importante sa kanya is makatulong po talaga. Yun po yung nasa isip po niya palagi. Pero mas okay din po talaga yung mag-jacket siya, mag-pants, yung balot na balot po talaga para maging safe po ang kanyang katawan, especially ang kanyang mga balat. Kaso nga lang po, sobrang init din naman kasi kung mag-jacket tapos napakainit pa ng panahon. So para sa akin kasi dati kasi nung nagtatabas din po ako ng damo dati, instead na magdamit po ako is naguhubad pa nga ako ng damit kasi sobrang init kapag magdadamit. Pero si Krista naman is depende po sa tao din naman po iyon. Helen Rosario, nakbakuran mo kahit simple lang para magandang tingnan, relax tingnan, tas garden sa harap, tas tanim gulay sa likod. Yan, maganda din po yan. Basta abangan na lamang po natin kung ano po yung result po ng magiging farmhouse po ni Chris na. Basta ang plano po niya, paligid daw po is mga pananim, mga bulaklak, mga gulay. Tapos may bermuda siguro sa harap. Basta abangan po natin kasi kung ipipicture out po natin yung mga sinabi ni Chris na is napakaganda po talaga tingnan, para siyang rest house po talaga, farmhouse po talaga na napapaligiran po ng mga pananim. So maganda siyang magiging maganda ito panigurado, I mean. Alexander McLinick, ayan. Hi Chris, sipag talaga. Ang suggestion ko yung agar wood ang itanim mo dyan sa lupa mo kahit 100 puno lang. After 5 to 7 years, i-harvest muna at millions ang halaga niyan. Pero bago ka magtanim, kuha ka muna ng permit sa DNR para hindi ka hulihin at sila na ang bahala sa buyer niyan. Subukan mo magtanong tungkol sa proseso, walang masamang subukan. Ano ba yung agar wood? Yun ba yung parang goma? Di ko sigurado ako yun po yung goma. Kasi agar, siguro, yun po yun. Di kasi ako masyadong familiar pagdating po sa mga puno. Pero parang narinig ko na itong agar wood na para siyang goma po yata. Kasi sabi dito, million daw po yung kikitain. So kung halimbawa magkaroon nga po si Krista ng ganito, ay paniguradong instant million po siya pagdating ng 5 to 7 years kung i-harvest nga po niya. Kaso nga lang po pagdating nga po sa ganyang mga puno, which is napaka-importante kasi ng mga puno, ay kailangan daw po talaga ng permit mula sa DNR. So kung loloobin, baka sakali magawa ito ni Chris na, so abangan na lamang po natin. Vector, nice plano mo Chris, nababahay ka sa pagbukirin, tanim mga gulay, mga bulaklak, hinaot makaanami sa inyong lugar, hopefully. Love fresh air. Ayan. Hoping po na makapunta rin po ako doon kasi napakaganda po sa vlog ni Krista na makita po yung kanyang lupa, ang kanyang farm. So kung matapos na siguro yung kanyang farmhouse, baka sakali i-open po niya to public na pwedeng bisitahin, di ba? So abangan natin yan. Salvi Quezon, laban lang lahat ng pinaghihirapan mo ngayon, mabubunga din yan sa takdang panahon. Kasi alam mo, God is always on time to our needs and He will never leave us. Just call His name and He will be there. Trust Him. Totoo po yun, talagang hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon at talagang andyan po siya palagi kapag tatawagin po natin siya. Basta taimtim lamang po yung ating panalangin po sa Kanya, yung paniniwala po natin sa Kanya is buo. So mahigit 100% ay talagang andyan po ang Panginoon na i-grant po lahat ng wish po natin sa ating buhay, especially mga good wish syempre. Elsa Kurom, salamat, kanina pa ako nag-abang sa upload mo. Krista, swerte nila at may pinsan sila na sobrang bait, nakakatulong na sa magulang at kamag-anak. Nice, malapit na malinis ang bakuran, na house na lang ang kulang, pagtapos na siguro napakaganda na go lang. Krista, dito lang kami nakasuporta sa inyo ng ating mga God bless, ingat kayo palagi. O nga po
nakaka-excite po yung mga plano ni Chris na, especially itong farmhouse po niya. Kaya abangan po natin talaga yung pagsisimula ng paggawa nito hanggang sa matapos. I-support po natin always po si Chris na. Marisa Gustos, nang bawal sumuko, lagi mo isipin na para sa pamilya lahat ng sakripisyo mo, pasasaan ba't makakaraos din kayo sa kahirapan. Ang masisipag, pinapapalatiis pa ng konti. Chris, huwag kang bibitaw kay Lord. Andito rin kami ng supporters mo, hindi bitaw till sa dulo. At basta lagi mo ingatan sarili mo sa buong pamilya ninyo. Ingat kayo. Oo naman po, hindi naman niya susuko si Chris. Nasabi nga po niya na pagod na siya pero hindi siya susuko kasi nga po marami pa po siyang pangarap para sa kanyang pamilya. So anyway po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.